Para sa mga baguhang salon owner 'no, meron akong, paalala sa inyo. Meron akong gustong, ipagbigay alam sa inyo 'no. Dahil December na ngayon, alam natin na busy yung panahon ngayon at meron kaming experience 'no, na nangyayari bago lang din mga 2 days, 3 days siguro na ninakawan kami doon sa aming salon. Maraming mga pangyayari 'no, na nanakawan kami at lagi akong nagva-vlog, lagi kong sinasabi sa inyo na pakiingatan yung pera natin 'no, yung kita o yung benta natin sa ating salon. May pangyayari kasi, makuwento ko na lang din sa inyo 'no. Kakabukas lang ng branch natin, ang Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao. At kakabukas lang ng ikalimang branch dun sa Davao. Ang problema namin, kinulang kami sa staff. Kasi yung branch namin dito sa Digos, yung dalawang branch namin, eh talagang dinumog na no. Talagang siksika na yung customer. So, hindi ako makakahugot-hugot ng tauhan dito sa Digos. Kasi napaka busy. Ito yung pinaka-main namin na branch, no? Ang Digos. Dito kami nag-start noong 2021 at ngayon meron na kaming 4 na taon. So ngayon, nag-hire kami, no? Nag-hire kami ng hairstylist, nail technician, salon assistant, at cashier. Wala namang problema dahil sa kaya namang tumakbo yung salon na yon kasi na-set up ko na yung nilagay ko doon na manager marunong sa lahat. All around siya. Marunong siya mag-nails. So kahit wala pang nail technician, kaya niya mapatakbo. Magaling siya sa buhok kasi na-train namin siya ng 2 taon para sa buhok. At magaling din siya sa cashier kasi dati itong cashier. No? Yun nga lang, dahil sa nagkaubusan kami ng staff, no? I mean, hindi nagkaubusan, kinulang. Meron akong isang pinadala doon sa Davao. Subali kasi sa Digos, may staff kami dito na salon assistant, 2 or 3 lang sa isang branch. So nagkataon na hindi kumapadala yung dalawa kasi nga busy dito. Pasalamat na lang din ako dahil mayroong OGT last week. So mga 8 sila, ganyan pala 8, sorry. O 8 sila, so hinati ko sa dalawang branches. 5 sa kabila at 3 sa kabila. At yung isa naming salon assistant, pinadala ko sa Davao. Ngayon, unang linggo, no, nung opening kasi, busy. So parang kulang pa rin yung isang salon assistant. So nag-hire kami, patuloy yung hiring. Mula noong December pa lang, December 2 hanggang ngayon. So alam naman natin na hindi talaga ganun kadaling maka-hire ng uh, tauhan, lalo sa salon. Kasi commission based nga tayo. Pero wala na kaming problem wala na kaming problema sa hairstylist. May stylist na kami dalawa at ang kulang na lang ay salon assistant. Ngayon, last 2 months at 2 weeks, 2 linggo ang nakalipas. Meron ako nakitang post online galing sa Jensen. No, nag-post siya na merong isang bakla doon na nakapasok sa salon niya. Pero nung nagwalis siya, ewan ko kung siya ba yung nagwawalis doon, nakatalikod lang siya. Paglingon niya, wala na yung bakla. Umalis na. At kitang-kita doon sa CCTV na pinost niya na kinuha yung wallet niya, pumasok sa counter, kinuha yung wallet, no? At
dinala yung pera. So, naipost niya yon 2 linggo or 3 linggo nang nakalipas. Shinare post ko pa yon. No? Shinare post ko. No? Para pakaingatan ng ibang mga salon owner. Last 3 days, no? Nung Monday yata, may nag-apply dito na kasi nag-hiring kami buong branches kasi nga December. May nag-apply dito na bakla din. Nagmamadali kami noon kasi opening na yata kinabukasan sa pang-5 branch namin. Parang namumukhaan ko siya. Matangkad, napayat, tapos yung itsura niya parang hindi hindi ka panipaniwala, no? Parang suspect na eh. Malayo, malayo pa lang yung tingin mo, suspect na. Namumukhaan ko siya. Pero wala na akong time. Pero nandun sa isip ko na, sino nga yun? Nakita ko yun sa social media. Akala ko, manghihingi yun ng, ng pagkain. Kasi nga, parang hindi kaaya-aya yung forma niya, yung itsura niya. Di ba? Payat, tapos yung buhok magulo, tapos medyo maitim, matangkad, tapos hindi naman gano'ng gula-gula yung damit, pero hindi siya gano'n kaayos, no? Parang sa kalsada siya natutulog. So ngayon, wala lang, napansin ko lang. Hindi ko alam. Yun pala yung baklang yun, ang nagnakaw doon sa Jensen at pumunta dito sa Digos para mag-apply, no? Pagkalipas ng isang araw, tapos na ang opening namin sa Davao. Continuous yung hiring, no? Pagpo-post. Ngayon, nang minsan, no? Kasi yung time in namin sa staff, nagsi-selfie yan, nagpipicture. Ngayon, nagpicture siya. Yung hairstylist ko doon, kasi may hairstylist na sa Davao, nagpicture siya kasama nung baklang yun. Namumukhaan ko na naman siya. Sabi ko, ako nga ito nakita to. Pero hindi ko maalala kung saan. So ayun, pabiyahe ako ng Kidapawan. O nung nakarang araw, nung nakarang ano pala to nangyari? Tuesday, o Monday. Pabiyahe ako ng Kidapawan. Aba, nakatingin ako sa time nila. Sino nga to? So ayun, nag-drive na ako papuntang Kidapawan. Pero merong nakalagay sa isip ko na tatawagan ko sana yung manager namin kasi papaalalahanan ko siya na parang namukhaan ko yung baklang yan. Parang pinost na yan na magnanakaw. So pagsabihan ko na sana siyang mag-ingat dyan sa mga gamit. Pero, yun nga, nabisi. Ang dami nating iniisip. Negosyante tayo, ang dami nating iniisip. Nagkataon pa na sahuran na kasi Monday kayo kasi yung sahod namin. Tapos every 15, sahudan ng cashier at yung admin natin. O basta nagkagulo-gulo na. Hanggat sa nakauwi na ako dito sa bahay. No? So pagdating dito mga 1:30 o mag 2 PM na, natulog ako sa sobrang pagod. Alam niyo naman, 1 week yung renovation at nag-opening tayo at may event pa tayo sa Nalihan. So, natulog ako. Eto na. Pagkagising ko, tinignan ko yung cellphone ko, nag-scroll ako. Chat sa GC namin. Ninakawan. Doon yung salon namin. Putik kamay. Sa isip-isip ko, putik kamay na yan. Ilang beses na ako nag-vlog na mag-ingat sa mga magnanakaw, sa mga nakawan na yan. Pero nanakawan kami. Ha? Parang hindi ko matanggap no na putik kamay, no? Lagi kong sinasabi na mag-ingat para manakawan, ano nyo yung pera. Pero nangyari nga siya. At walang ibang suspect na yon, yung baklang yun. Tinanong ko yung manager namin, lumabas lang daw siya at may customer na iniwan. Pinost niya yung video, ayun nga, pumasok sa counter at kinuha sa bag, niluklok yung pera. Buti na lang, no? Buti na lang.
Kinagabihan, bago mangyari ang nakawan, sinabihan ko na yung manager ko, bukas na bukas, Monday, mag-deposit kayo. Sinabihan ko na yan. Kasi meron naman kaming rules na every 3 days or alin yung mauuna sa nilagay kong amount. No? Ito yung minimum. Pag umabot sa ganito, deposit na yan. Buti na lang. Buti na lang. Na i-deposit na yung pera na benta ng sales sa loob ng 3 araw. Putik kamay na yan kung hindi nangyari yon. Nako, damay, pati benta. At ang nangyari talaga, hindi kami nanakawan yung pera ng salon. Nanakaw yung pera ng manager ko. No? Dahil rin sa kapabayaan niya, hindi naman kapabayaan, pero iniwan niya kasi yung salon doon sa baguhan. So maging aral naman to, no, sa ating mga owner na pag meron tayong staff, no, na hire, no, bago pa lang kukunan natin ng mga requirements. Sa totoo lang, marami kaming kinukuhang requirements. Oh. Unang-una, pagsalang, biodata, o resume. Pagkatapos ng ilang araw, kailangan may provide yung barangay clearance at police clearance. At meron pa kaming drug test. No, inabot ng 1 month. So, ganyan yung uh, uh, policy namin. Yun nga lang, kasalanan din ng manager ko dahil yan yung mga lagi kong sinasabi, no, na wag agad magtiwala. So, dahil siguro sa na-stress na rin siya, sinalang niya agad. So ayun, nanakawan siya. No? Alam nyo mga salon owner, no? Hindi bago tong ganitong modus. Modus to eh. Kasi mula siya ng Jensan, bumaba siya ng Digos, at maaring papunta na ngayon ng Tagum, ng Panabo, no? Maaring manakawan din. Ang gagawing setup, mag-apply sa salon, magpapaawa effect, no? Na kawawa naman ako. Magpapaawa na walang makain, walang trabaho, walang pamilya. At kung ikaw ay nahulog sa patibong, dun ka na nanakawan. No? So, maging aral to dito sa amin din at sa inyo na kailangan may proseso, may sistema na sinusundan at kung maganda, makapagbigay agad ng police clearance bago pa pumasok. At yung picture na yon, yung video na yon, pinost ko na yon last 4 days siguro. Na sana makita din ng ibang owner na maiwasan yung ganitong muka. Ganung muka. Yung taong yon na baka mag-apply sa salon nyo at mabiktima rin kayo. So yan lang yung i-share ko ngayong gabi na to na nagbigay ng bagong aral sa amin, no? Bagong lesson sa amin, no? Hindi sa akin, pati na rin sa mga manager ko at pati sa mga salon owner din dyan na hindi pa nanakawan. Baka manakawan kayo ng malaki-laki. Kasi kami, meron na kaming 2 beses, tatlong beses na nakawan, no? Nakawan sa staff at kung ano-ano pa. So maging aral sana sa inyo to. At tingnan nyo rin kung baka yung mukhang yan, inaipost ko na yun sa grupo din natin. May grupo pala tayo, no? Salon Business Owners PH. Pasok kayo kung gusto nyo matuto or mag-share kayo ng iyong kwento, magbigay kayo ng tips, technique, mag-comment kayo. Share nyo doon. Pasok kayo sa Salon Business Owners PH. Tulungan tayo doon. Ayusin natin yung problema sa tauhan, yung masakit sa ulo, na palipat-lipat, patalon-talon, no? Tapos mag-CA, tapos kinabukasan, inabot ng 2 araw, lumayas na. Pinadalhan mo ng pamasahe, hindi na nagpakita. Ayusin natin yan. Price war, no? Napakababang presyo. Susolusyonan natin yan.
Pwede yan. Kaya natin yang gawin. No? At totoo yung mga malalaking kumpanya, mga fast food chain na yan, may mga grupo yan sila na, na nagsabi na ganitong presyuhan lang ang pinaka-minimum natin. Bakit? Bakit sila gumagawa ng ganun? Kasi pag bababa sila doon sa limit na yon, magkaka-price war, maglaban-laban yung mga kumpanyang yon at sila din malulugi. At eto rin yung isang dahilan kung bakit bumabagsak yung industry natin. Ginawang ukay-ukay business nung iba, yung salon industry. At tulungan tayo doon sa ating grupo at pasok kayo. Heart nyo na rin to, follow nyo na rin ako, Jepsing ko, at ituturo ko sa inyo yung mga idea ko, mga technique ko sa pagpapalaki ng salon business, pag-handle ng staff, lalo sa commission base. At kung may katanungan ka, comment ka or message mo ko. At kung gusto nyo makita yung mukha niya, nasa grupo pinos ko or message ka para hindi ka mabiktima. Lalo na kung taga Mindanao ka. Bye! Galingan natin mga salon owners. Trabaho tayo. Para sa pangarap.